Sige po, babasahin ko po yung ating talatang pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Dito po sa Matthew chapter 4, verse 19. Ganito po ang sinasabi. Then he said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." Ayan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, advance happy anniversary po sa ating lahat. Pwede po ba nating tignan yung ating katabit, batiin natin ng advance happy anniversary? Amen. Ayan, salamat sa Panginoon ngayong umaga sa pagkakataon na tayo po ay nandito ngayon upang ipagdiwang ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So every activities, church activities, ang ating pong diwa ng celebration ay ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Ayan, sige po. Ang ating pong binasang talata doon sa Matthew chapter 4 verse 19, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." No? Nais kong simulan doon sa isang sa senaryo ng ating pong buhay na kung saan ang first coming of Jesus Christ ay for redemption. No? So, para sa lahat ng tao, doon sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world." So, ang kanyang pagparito ay para sa mankind, sa lahat. Ano? Para i-save, magkaroon tayo ng kaligtasan sapagkat tayo nga po ay mapapahamak. So, ang kanyang first coming, ang purpose niya, ay para sa ating lahat. So, nung ang mga tao po ay manampalataya kay Kristo, doon po pumasok yung tinatawag na church age. No? Ito po yung nasa panahon po tayo ng church age ngayon. Bagamat yung isa sa halimbawa ng church ay yung pong The Harvest Family Church. No? Kung wala po kayo doon sa picture, pasensya na po kayo, no? Dahil ito lang po yung nakita akong picture na pwedeng ilagay. Just for example lang po. So, Body of Christ, marami po yan. So, marami pong mga pangalan yan, pero magkakapatid po tayo kay Kristo. Yung po yung tinatawag na invisible church. Sa buong mundo, marami po yun. At yung pong tinatawag na visible church, isa po sa example doon ay yung pong The Harvest. Ito po, yung visible na nakikita po natin. Ito po yung local church. So, doon po sa tinatawag na kalipunan ng mga mananampalataya. Matapos po tayong manampalataya kay Kristo, pumasok po tayo sa tatawag na Body of Christ. Ito pong Body of Christ, naghihintay po siya ng second coming of Christ. Amen? So, naghihintay po tayo ng second coming of Christ. Sabi nga sa pagparito daw ni Kristo, merong mga signs and wonders. Ito yung mga natural calamities, lindol, pagputok ng bulkan, anything na natural calamities, tapos yung rumors of war. No? So, yung mga balita tungkol sa gera, no? Kapag as a part ng human emotion natin, meron tatawag na temporarily na pangamba. Part ng human emotion. Kasi ang mangyayari sa atin yan, kapag may rumors of war, maapektuhan yung ekonomiya. Di ba? So, tataas yung gasolina, tataas yung transportasyon, tataas yung gasusin ng mga pagkain, so magkakaroon ng recession. So, pwede tayong mangamba, anong mangyayari sa kumpanya, anong mangyayari sa trabaho natin. So, pero bilang isang mananampalataya na merong relasyon kay Kristo at naghihintay dahil may kasiguruhan ng kaligtasan, naghihintay sa ikalawang pagparito ni Kristo, actually, kapag merong natural calamities, kapag may rumors of wars, dahil sa pananampalataya, good news yun. Kasi excited tayo na ibig sabihin, itong mga signs and wonders na ito ay paalala sa atin o kapahayagan na darating na si Kristo. Amen? Kaya kapag may rumors of wars, sabi nga, wow, darating na si Christ. Yung Kristiyano na merong pananampalataya kay Kristo at merong kasiguran ng kaligtasan, bagamat may pansamantalang pangamba, pero dahil sa pananampalataya, may kabuuan ng, wow, darating na si Christ. Ito yung pinakahihintay natin eh. Di ba? Kasi temporary lang tayo dito eh. Ang ating tunay na citizenship ay doon sa langit. Marami tayong citizenship, dual citizen, senior citizen, ano ba? Pero ang tunay nating citizenship, doon sa langit. At tayo, nakikipanayam lang. Sabi nga,
nangungupahan, dumadaan, at yun yung ating tunay na tahanan. At second coming of Christ is for resurrection. Maranasan natin yung kamatayan, ire-resurrect tayo. Kung dumating si Kristo, hindi pa tayo naranasan yung physical na kamatayan, papalitan tayo na tawag na glorified body. So, itong first coming of Christ para sa mankind, para sa lahat, pero yung second coming of Christ, ang purpose niyan, hindi na para sa lahat ng tao, kundi sa lahat ng nanampalataya. Amen? So, maliwanag sa atin yan, no? First coming para sa lahat, para i-redeem ang lahat ng tao. Ang second coming of Christ, ang purpose niya, hindi na para sa lahat. Kaya merong maiiwan. Merong maiiwan, merong hindi pupunta sa langit kasi hindi na para sa lahat yun, kundi para ito sa church. Amen? Para na sa iglesia. No? Para sa tinatawag na kung saan, para sa kanyang iniligtas. So, sa first coming, meron tinatawag na justification, na justify tayo sa ating mga kasalanan. At yung second coming of Christ ay para sa glorification. Ngayon, nandito tayo sa sanctification, sa church age. Pinapaging banal, nasa proseso. Ito tayo ngayon. Itong ginagawa natin ay resulta ng pananampalataya kay Kristo habang merong excitement na naghihintay sa ikalawang pagparito ni Christ. Ama? Nakakasunod tayo? Amen. No? So, ngayon, patuloy tayong pinapaalahan ngayong umaga ng mga dapat nating attitude, damdamin, pinapaalahanan ng anong ating ginagawa habang naghihintay tayo doon sa second coming of Christ. Tignan natin yung Matthew chapter 4, verse 19. At tatlong bagay lang yung ating pagbubulay-bulayan, no? Pinaalalahanan ako ng anak ko, sabi niya, anak, tay, daddy, iklian mo lang, baka tulugan kita. Sabi ko ng anak ko. Okay, so, walk with Jesus, walk like Jesus, and walk for Jesus. Sabi ko sa kanya, ang problema ko, ang tagal ko nang dinig sermon, kaya mahihirapan ako ngayon yung paano siyang paikliin. Kaya yun ang problema ko. Okay, so, doon sa Matthew chapter 14, verse 19, meron tatlong prinsipyong ipinapaalala sa atin doon sa isang talata na yon. At yung tatlong prinsipyo doon ay ipinapaalala sa atin na habang naghihintay tayo kay Kristo, we must walk with Jesus. Pangalawa, walk like Jesus and walk for Jesus. Okay? Maliwanag sa atin yun, no? So, una, ang sabing ganon, ang title pala ng ating pagbubulay-bulayan ay Following Christ Until He Comes. Okay? Pagsunod kay Kristo hanggang sa kanyang muling pagparito. Okay? So, doon sa talatang Matthew chapter 4, verse 19. So, unang-una, walk with Jesus. Anong ibig sabihin ito? Sabing ganun ni Jesus Christ, nung kausap niya si Simon Peter and Simon Andrew na sila ay nagtatrabaho bilang mga mamalakaya o fishers, ay sinabi ni Jesus Christ doon sa kanyang unang-unang pagtawag sa unang mga alagad na nagpasimula na ang kanyang ministeryo, tinawag niya itong magkapatid, no? Na sabing ganun ni Jesus Christ, hali kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao, no? So, walk with Jesus, no? Come, ang sabing ganun sa talata, ano? Ang sabing ganun sa talata, come, yung word na halik kayo, no? At gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Walking with Jesus means pursuing intimate relationship with Him, with Christ, no? So, yung konsepto na kung saan ay hindi tayo yung unang nagmahal o hindi tayo yung unang lumapit kay Christ. Bagkus, yung konsepto sinasabi ng banal na kasulatan, yung si Kristo ang unang lumapit sa atin. At pagdating niya, nung siya ay nagkatawang tao, nandun yung kanyang panawagan doon sa mga taong ito na kung saan ay, halik kayo, sumama kayo sa akin, halik kayo, lumakad tayong tulad ng paglakad na iniwan ko dito sa sanlibutan. Walk with Jesus means pursuing intimate relationship with Him, no? Kung babalik tayo doon, no, sabing ganun sa church age, ano? So,
Nung tayo manampalataya kay Kristo, sabi ng Banal sa atin, mayroong dalawang klase ng daan, isang maluwag, isang malapad. Isang pares yun maluwag, tsaka isang makitid, di ba? So isang maluwag na daan, which is ang sinasalarawan, yung maluwag na daan na walang bawal. Malaya ka kung ano gawin mo. Yung buhay Kristiyano naman, dumadaan siya sa makitid na daan na kung saan ay ang daming nagreklamo, ang daming naman bawal. Ang daming bawal, ang daming kung ano-anong mga ginagawa. So, ang sabi nga ng Banal na Kasulatan, nakakasumpong doon sa makitid na daan, ang dulo nun ay kaligtasan. Na nakakasumpong doon sa malawak na daan, ang dulo nun ay kapahamakan. No? Pero makakita natin, kung tayo man ay lumalakad doon sa makitid na daan, kung ikaw ay merong intimate relationship with Christ, hindi siya burden. Hindi ka magreklamo na sabi mo, ang kitid naman, ang dami namang tinik, ang dami namang batuhan, ang daming pagsubok, ang dami namang bawal. Hindi siya burden. Hindi ka magkakaroon ng attitude na parang nagreklamo ka, bakit ganito buhay Kristiyano? Kasi kung meron kang intimate relationship with Christ, ito yung tatawag ng natural result ng iyong malalim na relasyon kay Kristo. Meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, meron kang excitement sa buhay. Nai-enjoy mo yung buhay kahit na maraming bato, kahit na maraming pagsubok, kahit na pinupurify ka, may pruning na nangyayari sa buhay mo, araw-araw binabago ka ng Diyos. At nararamdaman mong unti-unti kang lumalayo sa kasalanan. Bakit? Sapagkat lalo kang napapalapit kay Kristo. Amen? So, ganun yung nangyayari. So, lahat ng nangyayari sa panahon ng church age, kung ikaw man ay na kay Kristo at kasama ka sa body of Christ, ay nagkakaroon ka ng intimate relationship with Christ, napapalayo ka naman sa kasalanan. Pero kung, sabi nga ni John, huwag nating mahalin ang sanlibutan ito. Hindi sinasabing magkaroon tayo ng intimate relationship sa mundong ito. Kasi kung magkakaroon tayo ng intimate relationship sa mundong ito, ay mapapalayo naman tayo sa Diyos. Amen? Huwag tayo makonfuse na para bagang, paano kung, ano ba ibig sabihin? Intimate relationship doon sa trabaho ko, pero minsan conflict naman. Huwag tayong makonfuse kasi alam naman ng Diyos yung puso natin kung ang puso natin na kay Kristo o ang puso natin nandun sa trabaho. Alam ng Diyos yun Nakikita ng Diyos yun kung yung puso natin talagang nasa Kanya o nandoon sa kayamanan. Amen? So, kung tayo magkakaroon ng intimate relationship kay Christ, kung merong natural result, lahat ng ating kilos, lahat ng ating attitude, isipan, service, lahat ng magmamanifest sa atin, merong napakalaking relasyon sa iyong relasyon kay Kristo. Kasi kung magkakaroon ng problema yung service mo habang naghihintay ka kay Jesus Christ sa kanyang ikalawang pagparito, kung laging merong problema dito at merong tatawag na hindi magandang attitude, kasi maaaring merong problema doon sa tinatawag na relationship mo kay Christ. Amen? Laging makikwestiyon. Yung relasyon, laging babalik dito sa relasyon mo kay Kristo. Bakit si Jojit merong problema sa kanyang pamumuhay Kristiyano bilang tagasunod kay Kristo? Maaaring meron problema doon sa kanyang relasyon kay Kristo. Bakit masyado siyang mabalisa? Parang wala siyang kapayapaan. Parang hindi, wala sa focus yung kanyang isipan. Parang bagabag siya. Parang buhat-buhat niya yung langit at lupa. Maaring babalik doon sa relasyon niya kay Kristo. Laging merong impact. Lahat ng kanyang sitwasyon sa panahon ng siya ay naghihintay sa ikalawang pagparito ni Christ, laging merong dahilan yung kanyang relasyon kay Kristo. Amen? Kaya huwag tayong magtaka kung bakit merong matured, merong immaturity. Laging babalik doon sa pagdating ni Christ. Okay. So, ito yung panawagan ni Christ, come, sabi ganun sa
sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." No? So, yun yung panawagan ni Christ na kung saan kapag lumakad ka, nakasama si Kristo, merong kapayapaan, merong kagalakan, merong kasiguruhan. Amen? Yun yung magandang privileges na ibinigay sa atin kapag lumakad tayong kasama si Kristo. Kapag lumakad tayong may pananampalataya kay Kristo. Yung future natin, hindi natin alam eh. Di ba? So kung binigyan tayo ng pribilehiyo na mamuhay dito sa New Zealand, pero hindi garantiya na hawak natin kung ano yung mangyari natin sa atin sa araw ng bukas. Kung meron tayong stable na trabaho, hindi pa rin garantiya. Kasi hawak ng Diyos yung kumpanya eh. Hawak ng Diyos yung buhay natin. Hawak ng Diyos yung lakas natin. Hawak ng Diyos yung estado natin sa buhay. So hindi natin pwedeng magmalaki sa Diyos na, "Lord," o pwede natin magmalaki sa sino man, "O okay na ako." Hindi eh. Kasi sa isang kisak mata, pwedeng kunin ng Diyos. Amen? Ang tanging kasiguruhan natin, yung buhay natin at kinabukasan natin, nasa kamay ng Diyos. Kaya ang panawagan niya, ang tanging secured, lumakad tayong kasama si Kristo. Amen? Yun ang merong kasiguruhan. Na ibig sabihin, ito yung nagtitiwala ka sa Diyos, sinasubmit mo sa Kanya lahat ng ang buhay mo, maging yung kinabukasan mo, maging yung future mo, nag-i-rely ka sa Kanya. Yun yung maganda, maraming privileges kapag ikaw ay lumakad na merong malalim na relasyon o relasyon kay Kristo, maliban pa doon sa glorification na biyaya ng Panginoon sa atin. Pangalawa, sabi nga doon, Matthew chapter 4 verse 19, "Come, follow me." No? So, ang sabi nga sa talatang yon, walk like Jesus. No? Follow me. Lumakad kang tulad ni Kristo. So, ang ibig sabihin nito, walking like Jesus means pursuing holiness and maturity. So, sabi nga, kapag ikaw ay nagkakaroon na ng relasyon kay Kristo, napapalayo ka naman sa kasalanan. Amen? So, kapag ikaw naman napapalapit ka sa kasalanan, ibig sabihin, napapalayo ka naman kay Kristo. Ganun lang yan eh. Ganun lang kasimple. So, anong pipiliin natin? Yung lalong mapalayo kay Kristo o mapalapit sa kasalanan? Kasi kapag napalapit ka sa kasalanan, alam na natin kung anong mangyari sa ating buhay. Kapahamakan, at maaaring questionable yung unang-una mong pagtanggap at pagkakaroon ng relasyon at pananampalataya kay Kristo. So, kapahamakan, kawalan ng kapayapaan, kawalan ng kagalakan, ng mas malalim na kagalakan, at marami pang iba. No? Pero kung meron kang relasyon kay Kristo, ay nagpapasimula yung tinatawag na pinapaging banal. No? Bagamat positionally, tayo ay holy sa harapan ni Christ, sa harapan ng Diyos because of the blood of Christ. Yung process habang naghihintay sa pagdating ni Kristo, ang tawag doon ay sanctification. So, sino bang mga example ng holiness and matured na kung saan ay makikita natin sa banal na kasulatan? For example, si Matthew. Siya ay nagtatrabaho sa isang pinagpapalagay ng panahon na yun ay makasalanan sapagkat siya ay tax collector. So, nandun yung kanyang pandaraya, nandun yung kanyang pagnanakaw. So, pero nung tinawag siya ni Christ, iniwan niya yung makasalanang trabaho at sumunod kay Kristo. Si Zacchaeus, no? Si Zacchaeus na kung saan ay nasa magandang kalagayan, pero inamin niya sa kanyang sarili na namumuhay siya sa kasalanan, sa pandaraya, at ang sabi niya nung tinawag siya ni Kristo, at tinanggap niya si Kristo at siya'y lumakad katulad ni Kristo, lumakad nakasama si Kristo at lumakad na katulad kay Kristo, ang sabi niya ganon, ay ipamimigay niya yung kanyang kayamanan. At sabi niya kung meron siyang nadaya, inamin niya sa kanyang sarili, no? Alam niya kasi, sabi niya may nadaya ako, ibabalik ko ng ika-4 na beses. Okay? So, nandun yung regeneration. Merong pagbabago araw-araw. Kapag ikaw meron kang relasyon kay Kristo, nandun ka sa body of Christ, meron tinatawag na araw-araw binabago ka ng Diyos. Kaya kung i-assess mo yung sarili mo ngayon, meron bang pagbabagong nagaganap sa akin? Pwede mo tanongin yung sarili mo ngayon eh. Meron bang pagbabago?
Mula nung ako'y manampalataya kay Christ, pwede sabihin parang wala. Di ba? Parang wala. Pero kung merong pagbabago, wow! Yun yung tinatawag na natural result, no? Yun yung automatic na resulta ng relasyon ko kay Kristo kung kaya araw-araw may pagbabago. Amen? Pwede bang tignan natin yung ating katabi? At sabihin natin sa kanya, di ba? Nagiging kamukha mo na si Kristo. Di ba? Di ba? Yun eh. Kapag ikaw ay merong intimate relationship kay Christ, ang ibig sabihin nun, yung tinatawag na Christ-likeness. Di ba? Kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, nagiging kawangis mo si Kristo. Di ba merong ang biruan doon sa couple, sa mag-asawa, girlfriend, boyfriend, kapag laging magkasama, magkamukha na? Di ba merong ganang biruan? Tama ba? Uy, naging magkamukha na kayo dati hindi naman eh. Pero ngayon, magiging magkamukha na kayo. Kasi bakit? Laging magkasama, laging magkausap. Kaya ang tingin ng maraming tao, magkamukha na kayo. Yeah? So, yun yun. So, walk with Jesus and walk like Jesus. Si Zacchaeus at si Paul. Si Paul, bilang isang mamatay tao ngayon ay isa ng alagad ng ating Panginoon. Merong isang kwento tungkol sa isang babaeng mahabang-mahaba yung kanyang buhok. Kulot eh. Kulot na kulot yung kanyang buhok. So, ang sabi niya sa kanyang counselor, nagpapa-counselor niya, sabi niya, tulungan mo nga ako, ang problema ko, yung buhok ko na kulot, mahaba, pabilog, napagkakamalang pugad ng ibon. Pag dumadaan ako sa eskinita, nagdadive yung ibon sa buhok ko, pagkakamalang pugad eh. Ayoko namang ipagupit kasi hindi bagay sa akin yung maikli, bagay sa akin yung mahabang kulot. Sabi gano'n ng counselor sa kanya, totoo, kung ayaw mo ipagupit, talagang hindi mo maiwasan mapagkamala ng pugad ng ibon yung ulo mo, yung buhok mo. Pero, ang maiiwasan mo ay yung mangitlog, yung ibon sa buhok mo. Diba? Diba? So, maiiwasan mo, no? So, sa ating process of sanctification, subject tayo para magkasala. Pero nakikita ng Panginoon na tayo ay nagpapasakop sa Kanya araw-araw, nagnanasa, Lord, mapagtagumpayan ko itong kahinaan kong ito. Amen? Sapagkat tayo ay lumalakad na katulad ni Kristo. Amen? So, lumakad kang kasama ni Kristo, lumakad kang katulad ni Kristo. So, holiness and maturity, no? So, kapag nandito na tayo, habang naghihintay tayo kay Kristo, lumalago tayo, binabago tayo ni Kristo, nagmamature tayo. So, ibig sabihin, natural lang na una mo nakilala si Kristo, bata ka pa, sanggol ka pa, sabi ng sumulat ng Hebrew, no? Na kung saan ay bata pa sa pananampalataya. Pero, pag matagal ka ng Kristiyano, nagmamatured ka dapat. Amen? Kaya dapat nawawala yung pagiging balat sibuyas. Ano yung balat sibuyas? Yung napakanipis, di ba? Tampuhin. Sensitive, no? Nawawala yun. Nagmamatured ka. Lumalawak ang unawa mo. Nagkakaroon ka ng love sa kapwa mo. Nagmamatured ka. Nagkakaroon ka ng pasensya. Nagkakaroon ka ng mapanalangin espiritu. Sabi nga kapag daw pinapanalangin mo yung naiinis sa'yo o kinaiinisan mo, ang unang binabago, hindi yung taong ipinapanalangin mo, kundi ang unang binabago ay ikaw. Di ba? Kaya ang sikreto, para ikaw ay walang kaaway, ipanalangin mo yung kaaway mo. Dahil ang unang babaguhin ay ikaw mismo. Babaguhin yung attitude mo, babaguhin yung damdamin mo. At pangalawang babaguhin ay yung ipinapanalangin mo. Pero ang maganda nun, dun pa lang sa'yo, tapos na ang issue. Amen? Sa'yo pa lang, tapos na yung issue. Bakit? Lumaya ka na sa sama ng loob eh. Wala ka nang sa loob, wala ka nang dalahin. Yeah? Nakakatulog ka na ng mahimbing. Yeah?
Kaysa naman mukmuk mo yung sarili mong naiinis ka, hindi, wala namang pakialam sa iyo yung taong iniisip mo. Di ba? Okay, so sabi ganun, lumakad kang katulad ni Kristo. So dapat ang isang Kristiyano, lumalago siya, hindi nanatiling bonsai. Andun pa rin sa kalagayang, ang isang Kristiyano, hindi siya taga Zimbabwe. Yun yung mga lumang classic na mga salita. Ano yung Zimbabwe? Si Simba, uuwi. O, kaya Kristyanong uto. Ano yung Kristyanong uto? Uupo, tatayo, at uuwi. No, so gano'n, no? So lumalago siya. Na kung saan ay lumalakad siyang katulad ni Kristo. Merong isang kwento tungkol kay Albert Einstein. Di ba? E equals mc squared, no? Sabi gano'n, si Albert Einstein daw, isang araw, nakita ng driver niya malungkot. Ang sabi ng driver niya, ba't malungkot kayo? Sabi nga ni Albert Einstein, kasi nagsasawa na akong mag-lecture tungkol dito eh. Lagi na lang, 20 taon, lecture ako ng lecture. Sabi ng driver niya, kung gusto nyo, ako na lang yung magle-lecture. Sabi ng driver, ako na lang yung magle-lecture. Sabi ni Albert Einstein, teka muna. Pwede. Kasi yung university na pupuntahan natin, ngayon lang ako nakita noon. Ngayon lang ako makikita noon. So, hindi, yung aking mukha, hindi masyadong pamilya sa kanila. Tapos napansin niya yung driver niya, ginagayan ng driver niya yung itsura ni Albert Einstein. Yung buhok, yung balbas, pananamit. So, napansin ni Albert Einstein yun, nga, no? Sige, punta tayo, magbihis tayo, magpalit tayo ng damit. So, yung damit mo ng driver, yung damit ko, so ayusin lang guguluhin lang yung buhok mo, so mapagkakamalan ka ng ako, magkamukha na tayo, sabi ganon. Sige, ikaw yung magle-lecture. So hindi nga napansin ng mga tao nung umanta sa entablado yung driver ni Albert Einstein. Nag-lecture niya, hangang-hanga si Albert Einstein dun sa dulo ng upuan. Sapagkat niya, ang galing ng driver ko. Lahat ng salita ko, alam niya explain. 20 taon. Sabi kasi ng driver niya, 20 taon ko na kayong kasama. Lagi ako nakikinig sa loob ng 20 taon. Kaya kabisado ko na lahat ng explanation niyo. Sabi ng driver. Kaso, merong nagtanong. Yung tanong na yon, sa loob ng 20 taon, dun lang narinig ni Albert Einstein. Nagtanong, sabi niya, Dr. Albert Einstein. Doktor ba yun? Hindi, no? Doktor, no? Dr. Albert Einstein. Ganyan yung kwento. So, nanginig ngayon yung driver. Sabi niya, ngayon ko lang narinig itong tanong na to, Ang hirap nito, sabi gano'n. So, sabi niya, bigla niya ngayon sinabihan yung nagtanong. Sabi niya, alam mo kapatid, napakadali naman ang tanong mo. Sabi niya, napakadali ng tanong mo. Kahit yung driver ko, kayang sagutin yan. Sabi nga, kahit yung driver ko, kayang sagutin yan. So, kapag ikaw ay lumakad na kasama si Kristo, lumakad na katulad ni Kristo, magkakaroon ng Christ-likeness, magiging kawangis ni Kristo. At makikita ng maraming tao, wow, nagniningning yung wangis ni Kristo sa buhay ng Kristiyano. Amen? Sa trabaho, sa pamilya, sa community na ating ginagalawan. So, pangatlo, dito na ako magtatapos, matutuwa na yung anak ko. Walk for Jesus. No, walk with Jesus, walk like Jesus, and walk for Jesus. Sabi sa talata, come follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. No? Walking with Jesus means pursuing unconditional and sacrificial service. No? Isa si Paul na nagsabi sa Tagalog version, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. No? So sabi ni Paul, nung makilala niya si Christ, ibinigay niya yung kanyang buhay kay Christ at habang naghihintay siya sa kalawang pagparito ni Christ, nagkakaroon siya natatawag na for me to live is to Christ. Kung ako'y mabubuhay para kay Kristo, para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kaluwalhatian, kung ako'y magtatrabaho para sa kapurihan ni Christ,
Sapagkat yung pagtatrabaho kong ito, ministeryo sa aking pamilya, lahat ng aking ginagawa ay para sa kapurihan ni Christ. Kung ako'y tutulong para sa kapurihan ni Christ, hindi para sa kapurihan ko. Lahat ng kanyang gagawin, merong malaking kinalaman kasi meron siyang relasyon kay Christ. Amen? So yung kanyang attitude ng kanyang service, kung bakit ito ay unconditional and sacrificial, kasi merong relasyon doon sa kanyang pagkakilala kay Kristo. So kung ang kanyang paglilingkod ay superficial, kung ang kanyang paglilingkod, kung ang kanyang ginagawa ay para sa kanyang kapurihan, maaaring merong problema sa kanyang relasyon kay Christ. Kasi maraming tao walang pagkakilala kay Christ, naglilingkod sabi nga sabi ko nga minsan kapag pakisalamuha ko sa maraming tao, itong taong ito hindi naniniwala sa Diyos pero mas mabait pa sa akin meron na ba kayong nakasalamuhan ganon? Sabi niya, ito mas Kristiyano pa sa akin to pero ito hindi Kristiyano. Diba? So, kaya hindi lahat ng nasa loob ng church born again Amen? Hindi lahat ng nagpupunta sa church ay born again. Hindi lahat ng pumapasok sa loob ng church, nagsisimba, merong relasyon kay Kristo. Pwede kasing kaya nagpupunta dito is just an kumpare, or relasyon lang bilang magkakaibigan, no? Bilang magkakamag-anak or anumang reason. Pero kung tayo may relasyon kay Christ, isa sa natural result nito ay nandun tayo sa body of Christ sa tayo maglilingkod. Sacrificially and unconditionally. So kapag sacrificial and unconditional, hindi mo hahanapin yung sarili mo sa iba. Amen? Bakit ako lang lagi naguhugas ng pinggan? Yeah? Merong ako napuntahan na simbahan, lahat ng bangko merong nakalagay na donated by. Nakita na ba kayong simbahan ganon? Pati yung altar, yung gilid ng altar, nandito yung krus, yung altar nakalagay dyan, donated by, pangalan ng nag-donate. Kabilaan yun. Ngayon, pinuntahan ko yung krus, baka may nakalagay din, donated by. Wala naman. Hindi naman nakalagay, donated by Christ. No? Buti na lang, pati yung krus, hindi nilagyan ng donated by ng pangalan. Di ba? Unconditionally and sacrificially, hindi hinahanap ang sarili sa kapwa, hindi naghihintay ng kapalit. Yeah? So, ito dapat ang gawin nyo sa akin kasi ito ginawa ko. Yeah? So, dapat ay hindi naghihintay ng kapalit. At kaya mo ginagawa yon kasi mahal mo si Kristo. Natural result ng pag-ibig ni Kristo at pag-ibig mo kay Kristo. Amen? So, ang mangyayari niyan, ang pagmamahal mo, tulad ng pagmamahal kay Kristo, ni Kristo. Ano yun? I love you in spite of, not because of. Kasi pag because of, mamahalin kita, mas mabuti ako sa'yo, mabait ako sa'yo kasi mabait ka sa akin. Pero kung ang pagmamahal ni Kristo ang paiiralin mo, mamahalin kita kahit na sinuka ka o sinuka ka man. Di ba? So mamahalin kita kahit na sino ka man. No? Kapag tayo ay merong malalim na relasyon kay Kristo sa ating pananampalataya, yung ating paglakad ay katulad ni Kristo at yung ating paglakad ay para kay Kristo habang naghihintay sa kanyang ikalawang pagparito. Maaaring loobin ng Panginoon, marami pang taong tayong pwedeng pagsamahan. No? Anibersaryong pwedeng dumating. Pero ito yung ating istorya ng ating paglilingkod habang naghihintay kay Kristo. Enjoy natin yung ating paglilingkod kay Kristo. Nakasama yung ating kapatid. Nasa panahon tayo pare-parehas ng pagbabagong ginagawa ni Kristo. Sabi niya, I will make you. Hindi siya human effort, no? Divine initiative ng ating Diyos, I will make you. No, sabing gano'n. Merong ginagawa ang Diyos sa atin. Huwag tayong mainip. Huwag tayong mainip sa ating katabi. Kung meron siyang kahinaan na nalagpasan na natin.
Meron tayong iba't ibang klase ng kahinaan. Maaring mahina ka, maaring malakas siya. Maaring malakas ka, mahina siya. Pare-pares tayong lumalago kasi pare-pares tayong merong excitement na naghihintay sa pagdating ni Kristo. Follow Christ until He comes. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, aming Ama, sa patuloy na paalala niyo sa amin na habang kami ay naghihintay sa ikalawang pagparito ng iyong bugtong na anak na si Jesus, kami po ay patuloy na lumakad na katulad ni Kristo. At ang aming paglakad na ito ay para sa Kanyang kapurihan. Dalangin namin na palagayan niyo kaming bigyan ng kalakasan at pribilehiyo at pagkakataon at patuloy, Panginoon, na kung papanong ang wangis ni Kristo sa amin ay ipinagpapatuloy niyo sa amin upang amin pong patuloy na mapaglingkuran ng aming kapatid sa pananampalataya, hindi man kapatid sa pananampalataya ang aming kapwa, na kung saan ay magmahal kaming tulad ni Kristo, maglingkod kaming tulad ni Kristo, at patuloy na ang kaningningan at wangis ni Kristo ay mahayag sa aming buhay. Maraming salamat po sa iyong mga anak na ito na inyong pinagpapala. Dalangin ko po na patuloy na kayo ang magpalago sa amin individually. Ang holiness and maturity, Panginoon, ay patuloy na mag-ibayo sa amin habang naghihintay kami sa pagdating ni Kristo sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.